Ng araw po sa inyo lahat. Papakita lang natin yung ating bagong upper receiver. Yan, yan masyado. May gauge siya sa ilalim. Ayan, saka makikita nyo makapal. Pero may bawas na to, hindi na siya ganun kataas. So medyo cute yan. Kung idadagdag mo to, 6 inches din naman. Ayan. 6 inches na yun. Kasi alam ko, susukat nila. Nakalagay ito eh. So, 6 inches. Simple lang itong bago nating upper receiver. Ano yan? Medyo malaking plenum kayo. Mapapansin nyo, lalim. Dito, tsaka mapapansin nyo yan. Nandito yung gauge niya. So, lampas yung... So, eto, dito pa lang, lampas 1 inch na. Nasa halos 1.5 inch plenum na yan. Ayan o. Hindi kasama dyan yung may thread ha. Hindi kasama yung may thread. Makikita nyo. Tapos dito, ayan, medyo maliit lang yan. Pero ang layo niyan. Halos hanggang dulo yan. Ayan, mapapansin nyo. Ilang, ano ba siya? Yung loob niya, 16mm lang to eh. Alam ko, 16mm lang. Ayan, 16mm lang yung butas. Pero malalim yan. So, that will serve as plenum na. So, dito, malaki ito. 17.5 inch yung inner diameter. Tapos, mahaba yung plenum niya. Nasa 1.5 inch yung plenum. Tapos, may extra pa yung papunta doon sa dulo. Medyo maliit. Yan. Nasa 16mm din yun. Padulo niya. So yan, dito naman tayo. Simple lang yung ginawa natin mga ano. Hindi mo kailangan ng masyadong malaking bilog na o-ring. Yung matabang o-ring, hindi mo kailangan yung gano'n. At susuk-suk na natin. Hindi ko muna lalagyan ng spring kasi lalagyan ko pa ito ng pag-uwi sa bahay. Kung makikita niya, lapat na lapat. Walang kakalog-kalog yung ano. Perfect yung butas. Perfect yung butas dito. At hindi po yan tabingi. Ayan, sentro-sentro po yan. So, yan. Ayun. Konting kikinisin ko lang ng konti para malubay na malubay. Kasi siya, walang kakalog-kalog yan. Kung makikita nyo, walang kakalog-kalog. Saktong-sakto, pit na pit, itong pin niya. So, yan. Ang butas naman niya, medyo malaki to. Ayan. Yung butas, para daanan ng hangin. Papasok dyan ng hangin, lalabas dito sa transfer port. Ayan. Ito yung transfer port na. Tama-tama din yung size ng mga spacing niya. Tama-tama rin yung size ng o-ring niya. So, hindi naman mapayat, hindi mataba yung o-ring niya. Ayan. Ayan. So, nito pagpasok niya, makikita nyo kung gaano ka-easy. Dito pala sa kaila. Ayan. Pag pinasok niya yan dyan, ayan. So, ayan, makikita nyo, walang kakalog-kalog. Tama-tama. Tapos, mahaba. Mahaba yung kanyang thread. Kaya, makakasiguro tayo. Yan, mula rito, yung thread niya hanggang dito. So, mahaba. Kaya, makakasiguro tayo ng safety dito. Tapos, ayan, kung makikita nyo, spacing, ganyan lang yung papasukan ng o-ring. Dito lang medyo lumalim yan para malagyan mo na mas matabang o-ring. Yung tama lang. Kasi pag laki ng rubber part, pag laki yung tendency rin na sisingaw, mas maiksi yung lifespan niya. Ayan, makikita nyo. Konti lang, so hindi masyado malaki. Tsaka pag sumagad, yan, ano nyo lang ng konti, okay na. Nasa ibabaw na yung butas, papunta sa transfer port. Ayan, at lapat na yung kanyang ano. So walang pagkakataon na lumabas yung o-ring dyan. So hindi lang siya, matatakpan yung o-ring dyan, hindi na siya makakalabas. Tapos lagay niya na to, wala pa lang siyang seal dito, wala pa yung rubber. Hindi ko pa nakapalagyan, ipapakorte ko pa kasi yan eh. So ayan, ilalagay na natin. Yun, yeah, sakto-sakto, ayan. Malubay pa siya, pero walang kalog yan, sakto-sakto yan. Walang kalog yan. Ngayon, kapag yan ay nilagyan natin ng lock,
lalo lang hindi. Tsaka mas mahaba. Mapapansin nyo, mahaba rin yung thread ng lock niya dito sa so yun, yung butas niya, itong transfer port, malaking butas niya, hindi kayo mabibitin sa power niyan. Yun. Kasi ang kagandahan sa hammer type, hindi ka lang sa butas nito mag-a-adjust. Ibigay mo kagad yung laking butas niya para hindi nahihirapan, and then mag-a-adjust kayo sa lakas ng hammer. Yung lakas ng hammer ang i-adjust nyo. Hindi kailangan mag-adjust ng output power, kundi yung lakas ng hammer. Doon na kayo mag-a-adjust. So yung hammer ng trigger mechanism ang dapat may adjuster. Ayan, lalagay na natin yung lock nya. Ayan, makikita nyo yung lock natin ay hindi mahirap hanapan ng panghigpit kasi yan, makikita nyo dyan lang. Adjustable range or ayan, makikita nyo pantay na pantay. So hawak na hawak nya yung buong kahabaan ng thread. Yan, tingnan nyo. 16mm ang sukat nung kanyang barrel dito. Pasok na barrel. Pero yun, mga 16mm natin na bibili ngayon at saka 16mm natin na bit, pambutas niyan is undersize. So, yung 16mm na barrel, magbabawas pa tayo ng konting size. Kaya yan ay, pag sinaksak nyo dyan, di siya lalampas kasi papaliitin nyo ng kapraso lang yung papasok dyan. Kasi hindi siya saktong 16mm. Yan. So yung isa sa mga advice ko sa mga mahihilig sa plinking target, ganyan. Meron kayo dapat nito nakalagay dito. Kung wala kayong reserve tank o yung diver's tank, mas maganda kung meron kayo nito. Pero okay din namang wala, pero mas maganda kung if meron. Kasi ito nagagamit para makapagpalit-palit ka ng tank. At saka ito, kung mapapansin nyo, meron siyang pin. Ayan, ito may pin sa gitna. Yan yung magtutulak sa regulator para once na yan ay hinilam, niluwagan mo ng ganon, aalisin niya yung pagkatulak niya sa pin, aatras siya. So magsisil na yung regulator mo. Ayan, lulubog po yan, nakalubog yan. Mapapansin nyo, pag in-adjust ko pa abante yon, tumutulak yung pin. So yun po yung once na magpapalit kayo ng ang dapat reserve nyo is regulator na may kasamang yung regulator at tank, o tank na may kasama regulator. Para pag nilagyan nyo ng hangin, kusa yung pipigil. Kasi alam nyo naman yung regulator, wala yung regulator natin, wala one way lang yan. Puro magre-release lang yan ng hangin once maitulak nitong pin. Saka siya magre-release ng hangin. So pag hindi natutulak yung pin, nakalock siya, hindi lumalabas. So ang gagawin nyo kapag wala nang laman yung inyong tank, let's say nakalagay ito, yan, ganyan, hindi naman yan luluwagan nyo lang to ng konti, yan, para makalas nyo yung inyong tank, tapos ilalagay nyo yung bago na ganyan, kasama yung regulator. So ganun po yung purpose nito. Kaya yung advice ko dito, hindi dapat sinasagad yan, hindi siya dapat nakasagad dito. Kailangan may konting allowance para may atras nyo. Para may atras nyo tong cap, yung nagtutulak sa pin. So yan, dapat ay hanggang dito lang siya. Yan, ganyan lang. Yung may konting space para pag niluwagan nyo siyang ganon, atras na yung pin niya. Kung mapapansin nyo, lubog na. And then pag in-adjust nyo siyang ganon, ayan, kung mapapansin nyo, lumabas na yung pin. Ayan, nakatulak na siya. So ganon, kapraso lang. Ayan, makikita nyo
makikita nyo yung space na yan, okay na yan, enough na yan para mabuksan nyo siya. Kasi pag may hangin na to, hindi na to gagalaw. Yan. Kaya kapag nagtanggal kayo ng tank, may hangin pa rin yung plenum nyo, nakahigpit pa rin to. Yan, maluluwagan yung ganon. Tapos pag may higpitan nyo, para naman mag-release yung bagong tank na maraming laman. So, 3,000 PSI, maximum ng gauge natin. Ang nilalagay naman natin ay para mas accurate, kagaya ng FX, 1,500 PSI. So, yun din yung nilalagay natin sa kanya. Yung 17, 18, o 19, ganyan, ay para yun sa mga slug. Kaya kung kayo may slug yung gagamitin nyo, so siyempre kailangan nyo yung 1.8, mas mataas kaysa dun sa 1.5. So 300 PSI yung diferensya, hanggang 400 PSI makakaya na nung itulak ng maayos yung iyong slug. Kasi konti lang naman, kung mapapansin nyo, ang bigat ng slug ay konti lang din naman yung diferensya dun sa mga depende. Pero kalimitan, hindi magdodoble ang timbang niya. Let's say yung pellet mo is 20 grains, ganyan. Yung slug na mabibili mo is up to 30 grains. So, magiging 1 at kalahati ng sukat ng so magiging 1.5 from 20. Pero kalimitan naman na pellet natin na mabibili, let's say kung imported, o yung mga natin, silver streak, yung mga ganyan, kalimitan yan 18 grains yan. So kung at yung nakikita kong slug na iba, 2.6 grains, yan, ganyan. Ganyan. From 1.8, from 18 PSI, 18 grains, ang slug mo is 26 grains, so 0.8, ganyan, o 8 grains ang magiging diferensya. So from 18 grains, ang mapapatong sa kanya is 6 grains, parang 8 grains, so 26 grains ang magiging timbang. So malaking bigat na yon. So yung sa naman, sa pressure 1,800 PSI, I think enough na yan. Di pa kasi ako nakakagamit ng slug nakagamit ako ng sarili kong ginawang slug. Ako yung gumawa ng slug mismo. Mabibigat kasi mahaba. Ganyan siya kahaba. So mabibigat. Kayang-kaya naman siya ng kasi nagsiset ako sa airgun ko is 1.5 1,500 PSI. So kayang-kaya naman siya. Pero para sure tayo na let's say gawin natin 1,800 PSI yung output natin, hanggang 2,000 PSI kapag slug yung ginagamit. Ganyan din yung rinig ko doon sa mga kasama ko, yung sabi sa akin na slug yung gamit nila, at saka yung iba naman is 0.25 ang kanilang mga barrels. So yung iba gumagamit ng 1,800 PSI, yung iba naman is 2,000 PSI yung output nila. Pero mas good daw sa 0.25, mas good daw yung 2,000 PSI. So na-share ko lang sa inyo. Dito lang naman para ipakita yung ating bago. Available po ito. Ngayon, pwede nyong bibigay ko yung link sa description. Pwede nyong orderin directly from Shopee, or I think hindi ko na muna ilalagay sa Lazada. From Shopee, pwede nyong COD po yan. Hanggang dito na lang, at maraming salamat nyo lang. Sa vlog ko lang to para makita nyo din.